another day, another mini vlog na naman. For today's video ay imi-makeover ko naman itong lumang-lumang table namin. Pero napapansin ko lang ha, mas matibay pa yung mga lumang plastic wares noon kesa naman yung mga nabibili ngayon. Try ko na kasing bumili ng mga tables and chairs, kaso nga lang, mas nauna pa nga nasira yung mga binili ko kesa dun sa mga binili ni mama nung mga bata pa kami. Kaya naman itong table na to ay nakakapanghinayang naman kapag itatapon mo na lang siya basta-basta. Kaya pa naman niya remedyohan, kaya naman for the DIY ang version today. Mahilig din naman talaga ako sa mga arts and craft and mga pa-DIY. Kaso nga lang dahil may work ang version ay hindi tayo masyadong nakakapag-DIY. Kung napapansin nyo nga ay meron ng nakadikit na wallpaper dun sa half side ng table. Dinikit ko ngayon ang birthday ni Sia at hindi ko pa rin siya naitutuloy hanggang ngayon. November 14 pa nga yung birthday ni Sia at anong petsa na ngayon. At ang una ko nga ginawa ay tinanggal ko na yung mga paa ng table. At pinagpagan ko nga muna ng walis para naman mawala yung mga alikabok niya. At syempre, nisprayhan ko na lang tapos pinunasan ko na rin. And ito nga ang gamit ko sa pagpipintura at yung pintura ay matagal ko nang binili. Last 2 months ko pa siguro to nabili at napakatagal na nga. Bala ko talaga kasi i-makeover yung kitchen ni mama kaso nga lang dire-diretso ang aking work. At kung magka-day off naman ako ay busy naman ang person sa paglalaba. At sa dami nga na nilalabhan ko pati yung sampayan ng kapitbahay ay nadadamay. At pagkatapos ko ang ihalo yung mga pintura ay nag-start na rin ako. Ang una ko nga pininturahan ay dito sa may lower part dahil nga may mga lining siya. At kapag napinturahan naman na lahat yan, inuulit ko mula sa taas hanggang pababa. At yung upper part naman ay hindi ko na nga siya pininturahan dahil isusuksok naman yan sa may table. At nung matuyo na nga itong mga pininturahan ko ay nilagay ko ulit yan sa may table. Para naman hindi ako mahirapan kapag ikakabit ko na yung wallpaper. At dahil nga may kaunting butas siya sa may gilid ay didiskartihan niya ng person. Naggupit nga lang ako ng karton at yung size nito ay yung pwedeng ilagay sa likuran niya. And trinace ko nga lang yan para makuha ko yung saktong shape ng butas. Syempre gugupitin natin yan tapos parang puzzle lang ay isushoot natin yan sa may butas. Tapos tinaypan ko na nga lang yan ng paper tape dahil wala akong masking tape. At hindi nga lang itong ibabaw ang lalagyan natin ng tape. And dapat pati rin sa ilalim ay lalagyan natin ng tape. At naremedyohan ko na nga yung butas kaya naman nagsusukat na ako ng mga wallpapers. At ang una ko nga dinikitan ay itong mga gilid. Kasi naman itong table ay pa-round yung mga corners niya. At medyo mahirap din kapag i-fold mo na yung mga wallpaper. Kaya naman may naisip akong technique para dyan. So kapag nasa corners ay kailangan ko siyang i-cut bago ko siya i-fold. Sa ganung nga paraan ay mas malinis siyang tignan at hindi siya nagbabubbles. Kaya naman inuna ko na talaga yung 4 na sulok tapos dinugsungan ko na lang. At dahil nga ganitong technique yung ginawa ko ay tinanggal ko na lang yung unang wallpaper na dinikit ko noon. So tapos na nga malagyan yung mga gilid kaya yung ibabaw naman. At para naman dito sa ibabaw ay kailangan ko lang talaga magsukat yung saktong-sakto lang. Dahil nga round yung corner ng table ay dapat round din yung edge ng wallpaper. Madali nga lang dahil gugupitin mo lang siya ng pa-curve. At nung naglalapat na nga ako ay gumamit na ako na damit ni Sia para naman hindi siya mag-bubbles. At napansin ko nga ay meron pang green na nakikita dito sa mga corner kaya naman pininturahan ko na lang. And ito na yung final look ng aming table. O diba from lumang mesa at gayon, bagong-bago na. And kung interested ka sa mga makeover videos ay don't forget to follow. Oh wait, don't skip ads mga person. Thank you!